Hindi na nga nakatiis si PRRD mga ate at kuya at nasabo ng bonggang-bongga si Marcos R. Kuting Jr. Buti nga sa'yo, deserve mo na deserve yan. Okay. Pakinggan natin maya-mayang konti si PRRD at nakakaloka ang mga pasabog ng dati nating Pangulo. Si Kuting daw ay second year college lang palang tinapos. Ano Kuting? Booking! Diyos ko po, nabudol talaga tayo mga atit kuya. Di ba? Hirap na hirap nga kami pagtanggol dati si Kuting na yan. Nung panahon ng kampanyahan, ako po ay, di ba, dati namang supporter niya. And kapag tinatanong nga, hindi namin alam po ano yung sasagot. Oh, hindi ka tapos, di ba? O anong tinapos mo nilalait kasi si Kuting? Eh, syempre, ang kalaban, si Lugaw, abogada. Lawyer si Lugaw eh. Although may mga feedback, si BFF Lenlen rather. Although si BFF Lenlen ay nakailang takedown ng bar, yun naman yung pambanat namin kay BFF Lenlen ko, Lenny Robredo, na nakailang take ng bar, nag-flop naman yan sa bar, or at least naging abogado, baka nakatatlong take si Lugaw, di ba? Ay, si BFF Lenlen rather. Oh, tapos sabi, ay, si Marcos Jr. nga na yan, hindi man nakatapos ng kolehiyo. Nasa ng diploma, may nahanap. Ang palusot nila, kasi ano yung second year, yung 2-year course doon sa UK, equivalent yun sa 4-year course sa Pilipinas. Equivalent sa diploma, yung certificate. Ganun. Hirap na hirap kami ipagtanggol si Kuting. Ngayon, nabuking ka, no? Bakit nga ba nagpa-presscon si PRRD sa Grand Mensing Hotel sa Davao kagabi or kahapon? Dahil nga po sa parinig ni Kuting na nakakakilabot daw at binenta na, no, ikinompromiso na daw ni PRRD ang teritoryo natin. When we say territory, lupa ng Pilipinas at territorial waters. Yung mga dalampasigan natin na aabot hanggang 13 nautical miles, no, mula diyan sa tabing dagat hanggang doon sa 13 nautical miles. Maybe yung abot ng tanaw natin, no? So ganun daw ang ginawa ni PRRD. Ano ang ibinenta sa Pilipinas, Kuting, na teritoryo natin? Aling isla ng Pilipinas at anong dalampasigan ng Pilipinas na within 13 nautical miles ang pag-aari na ng China? Sa pagkakacheck ko kanina at pinakita ko naman sa inyo, di ba, mga atet kuya, or panoorin nyo sa maigsing video natin, na nasa 395 nautical miles ang Ayungin Shoal pa lang, ang layo. Hindi nga natin yung teritoryo. We only have sovereign rights there. Nakikiagaw lang din tayo doon. So pinapayagan tayong mangisda. Meron tayong BRP Sierra Madre dyan sa west na yan. Oh, pero hindi natin yung teritoryo. Hindi, wala ngang lupa doon eh. Mababaw lang na parte ng dagat, di ba? Bakit nakapagtayo ang mga Chino dyan ng kanilang military base, ng kanilang mga hangar dyan, ng parang radar system nila dyan sa South China Sea? It's South China Sea and not West Philippine Sea. Dito kinuha ang panambak sa Pilipinas, panahon pa lang ni Ngoy Ngoy. Ang alam ko, panahon pa nga lang ni Madam Gloring, natambak, naghahakot na. I think parting Sambales at parting Bulacan, if not Pampanga, kinuha ang mga panambak, may mga kwari-kwari para yung mabababaw na parte ng dagat dyan, malagyan ng artificial islands ng mga China dito binili sa Pilipinas. Alangan, Pilipinas ang pinakamalapit dyan eh. Alangan, manggagaling pa sa China or sa Thailand or sa Hong Kong or sa Vietnam yung lupang panambak, ay di lawak-lawak naman po ng South China Sea na yan. Ang laking dagat naman yan. Siyempre dito sa Pilipinas, bakit pinayagan, bakit nagbebenta tayo ng panambak dyan? May kasabwat sa Pilipinas ang China noon. Hindi pa yan panahon ni Tatay Digong. Tapos ngayon si Kuting sasabihin, nakakakilabot, nakipagkasundo na si PRRD sa China at nakompromiso na. So malamang binenta ng teritoryo. Ano mo gusto mo palabasin, Kuting? Na binenta ni PRRD ang Pilipinas sa China? Tapos hindi mo naman alam kung anong kinikilabot mo. Eto ngayon, nasupalpal ka ni PRRT, di ba? O biglang nagpa-press con si PRRT sa sobrang galit, namura ka. Shoot ng ina mo raw, shoot ng ina mo. O ayaw daw ni PRRD magmura, pero ikaw ang naglagay sa kanya sa ganitong posisyon na nagagalit na ang dating Pangulo. Binawi na nga niya yung sinabi niya na ikaw yung bangag noon at jodictiba na presidentiable, nagkukukaina. Di ba binawi ni PRD sa pangalawang hakbang, mag-abang kayo sa linggo? Ha? Hakbang ng Maisog, April 14 sa Tagum City, at nga pala, ginugurgur nila yung gobernador doon. Di pa ako ano doon ha, sinuspindi ni Kuting. Like for 60 days, so 2 months yatang suspended yung gobernador doon dahil allegedly binigyan ng permit na mag-rally ang hakbang ng Maisog. Wala namang ginawang kasalanan yung gobernador, sinuspend bilang parusa. Allegedly. Pag-usapan natin sa mga susunod na vlog yan. Meanwhile, pakinggan natin si PRRD. Binoking ni PRRD ang sekreto ni Kuting.
Hindi ka naman pala college graduate ng inanitan mo ka. Pasalamat ka, hindi requirement yan sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kasi requirement lang marunong bumasa at sumulat. So kahit ikaw ay hindi nakatungtong na elementarya, basta marunong kang bumasa at sumulat, pwede kang presidente ng Pilipinas. Nakakaloka, di ba? Bago ka maging pulis, dapat pasado ka sa NAPOLCOM exams. Bago ako maging teacher, dapat akong pumasa sa LET, licensure examinations for teachers, mga ate at kuya, or board exams. Bago maging abogado ang isang lawyer, dapat siyang pumasa ng bar. Or abogado na siya, pero syempre, kung gusto niyang maging lisensyado, mag-take siya ng bar exams. Grabe ang pagdurusa, tapos ang presidente ng Pilipinas dapat marunong lang bumasa at sumulat. Kahit grade 1 lang ang inabot mo, mga ate at kuya, basta't ikaw ay hindi no read at no write, pwede kang maging presidente ng Pilipinas. But still, no, we deserve better. Okay, si Kuting pala ay second year college lang. Pakinggan natin ang dating Pangulo sa kanyang pananabon kay Kuting dahil nga hindi na napigilan ni PRRD ang init ng ulo. Deserve mo ang pagmumura, Kuting, ha? Inanitan ka. O, deserve mong balahurain dahil nakakagalit ang mga ginagawa mo at lalong nakakagalit na mukhang balak mong isabak sa gyera ang Pilipinas. Kinakausap mo ngayon sa Anemika, ang US at Japan, yan naman ay mga dating conquerors ng Pilipinas ng inanitan mo ka. Let's listen to PRRD. Yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O, tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Dumaan ako sa lahat ng taga Foreign Affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Obiana, si David Rapos, then si Maria Sison. Doon ako medyo kaya huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Any question? Okay. So, Kuting, parang ang message dyan ni PRRD, ano ang ikinakikilabot mo? Ay knowledgeable si PRRD when it comes to foreign policy, foreign relations, di ba? Pakikipag-usap sa mga leaders. Hindi katulad mo, second year college ka lang pala, Kuting. Ang alam ko mga dad kuya, when I studied secondary education, yung first year namin, parang review lang ng aming high school subjects. Nandun ang mga algebra, chemistry, physics, earth science, ganyan. And siguro may introduction to our major subjects. Same with second year college. Hindi pa siya bugbugan. Nung third year namin, ang dai-dai na naming major subjects. Nung fourth year, nandun na yung practico, mas malala, di ba? Oh. Parang nandun na yung mastery mo ng yung majorship or something. Nandun na yung mga malalang, mga bugbugan na mga major subjects. Nandun pa yung OJT mo, yung practico mo nga. Nandun na kami, nagpa-practice teaching na kami sa fourth year. Doon na yung malala. Lalo third year. Pareho lang. Pero yung mga first year, second year, hindi pa mga bugbugang subjects yan eh. Kaya, Kuting, palalabasin mo na ang ginagawa ni PRRD illegal or parang kabobohan or
parang gusto mong sabihin nag-benefit si PRRD sa pakikipag-usap kay President Xi. So, kinikilabutan ka na parang sabi mo, ikinompromiso or binenta ni PRRD ang mga teritoryo ng Pilipinas. So, pag-aari na ang Pilipinas ngayon ng China? O bakit hindi nakawagayway dito ang Chinese flag sa Pilipinas? Kung ibinenta man to ni PRRD. Nililinlang mo lang ang taong bayan at pinalalabas mo na demonyo ang Pangulo, di ba may mga caricature nga ngayon, may mga ano ngayon, may effigy ngayon na sinusunog na ni President Xi Jinping. Diyos ko po, ginoo ko. May mga nagrarally ngayon pero hindi effigy ni Kuting ang binabalandra or ginagawang caricature dyan sa Manila. May nagrarally ngayon na gumawa ng effigy ni President Xi Jinping ng China at nilagyan ng sungay. Diyos ko po, talagang ginagalit ng administrasyong Kuting ang bansang China. Gustong-gusto ng administrasyon ni Kuting na makipaggera sa China. At ang gusto mong masisi dito balang araw, Kuting, kung sakali mong magkagulo na nga, ay si Pangulong Duterte. Dahil ang gusto mong palabasin, si Pangulong Duterte ang nagbenta sa Pilipinas, kaya naghahari-harian ng China at binubuli tayo at kinakawawa tayo, dahil si PRRD ay nagpa-under kay President Xi or sa bansang China. Saka sakaling magputukan man, ang gusto mong masisi si PRRD, kaya galit na galit si Tatay Digong sa'yo, huwag mo siyang gawing bobo. At ang meeting niya with President Xi, nandiyan naman si Anyo, sekretary niya yan dati, sekretary mo pa rin. Alam ng mga dating secretaries ni PRD na kasama sa mga biyahe niya sa China kung ano ang napag-usapan, tanungin mo. And even Enrile, sabi ko nga, alam ni Enrile kung sino ang totoong nagbenta sa Pilipinas o kung ano mga claims natin dyan. Sino yung pabalik-balik sa China ng 17 times according to Enrile? Hindi mo matanong yung Tito Johnny mo, ay nakatira rin sa Palasyo, Kuting? Siga ka lang, Kuting, kasi nga paalis ka ng Pilipinas kaya mo sinabi nakakakilabot yung ginawa ni Tatay Digong. Diyos ko po, gusto mong mapalipat kay Tatay Digong ang galit ng Pilipino sa iyo, or at least yung mga natitirang naluloko nyo, gusto mong magalit kay PRRD? O hindi na supalpal ka ni Tatay Digong? Huwag mo siyang pagmumukaing bobo or traidor sa Pilipinas or hindi nakakaintindi ng kanyang ginagawa nung siya'y dating Pangulo dahil mas mataas ang aral niya sa'yo. Yan ang problema ko. Naloko kami, na marami kaming nakakaramdam na ngayon or natauhan na nabudol. Ang taas ng standards at diba, yung level of standards ni PRRD, isang prosecutor, dating nasa executive naman na, abogado, prosecutor pa, nakakaintindi ng foreign relations, foreign policies, international laws. Tapos ang pumalit second year college, nabudol talaga tayo. Hindi lang yan, Borges, si Kuting, elite. Tumira sa Forbes, sa mga lugar ng mga mayayaman na hindi napapasok ng mahihirap. Paalis-alis ng bansa, may sariling sasakyan, pagpupunta sa mall, pupunta sa galaan, sa kung saan-saan sila mag-hangout, magpa-party, safe na safe. Hindi nila nakikita ang mga informal settlers, nandidiri sila sa mahihirap na Pilipino, malamang pag may mga kumakatok sa sasakyan ng mga yan kapag nata-traffic, na mga namamalipos, baka diring-diri ang mga inanitan. Yan ang mahirap na nag-upo tayo ng elite, mga ate at kuya. Walang compassion sa mga maralita at ngayon nanlilinlang pa. Natatakot sa allegedly na kinikilabutan daw siya sa secret agreement ni PRRD. Hindi naman niya alam kung ano yung secret agreement. At sabi nga ni PRRD, walang secret agreement. Walang sikreto. Dahil nung nakipag-usap siya kay President Xi, may mga kasama siyang secretaries. May mga delegation siyang kasama. Walang sekreto. Naririnig ng iba. At ang iba nga yan, appointees pa ni Kuting. One of them is Eduardo Anyo. Tanungin mo, Kuting, kung ano ang secret agreement. Hindi yung para kang lutang na may kinatatakutan ka nang hindi mo alam. May nagkwento lang sa'yo na may multo sa Balete. Ay, natatakot ako. Bakit? Ano ba yung multong yun sa Balete? Ano ba yun? Ay, hindi ko alam. Baka bakla siguro yun. Or babae. Basta may multo daw dyan sa Balete. Kuting na paghahalata kang lutang or maybe somebody is giving you a prepared answer sakaling matanong ka. Pero ang mga issue na ikay nagpupulburon, willing to testify nga yung PDEA agent na pumirma, yung mga documents pa lang yun, hindi made of AI, di ba? Yun ay totoong documents. Willing tumistigo sa Senado, sa lower house kung sakaling ipatawag na totoo, under surveillance ka noong 2012, hindi mo sinasagot.
Magaling din ang nag-a-advice sa'yo 'no, gusto mong mapunta ang galit ng taong bayan hindi sa pagpupulburon mo at hindi sa kainutilan mo na hindi mo kayang pagbabain ang presyo ng bilihin, ang mahal-mahal ng bilihin, 'di ba? Pahirap ang Pilipinas, grabe ang corruption, talamak ang krimen, talagang bulok ang administrasyon mo. Gusto mong magalit ang taong bayan at makalimutan panandalian na mahal ang bilihin at naghihirap ang mga Pilipino. Ang galing din na nag-a-advice mo, nga lang hindi mo alam kung anong dapat mong kakilabutan. Mangilabot ka sa galit ng taong bayan. Malapit ka na raw. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.